Sigurado. PBBM hindi pa rin nakadalo. Bakit? Baka sinugod na naman. Bakit? Napagdalo ni PBBM sa impeachment hearing depende sa kanyang legal team. Bakit tila hindi mapuntahan ng Independent Commission for Infrastructure ang lugar at bakit mas inuuna pa umano ang Davao sa mga investigasyon? Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, Ah, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. yung yung mga mayayaman. Yan daw yung target noon. Kakatakot ho daw yung ganyan sakit, sabi ni Aling Ledesma. Kaya totoo kaya na pagdalo ni Bonget sa impeachment hearing depende sa kanyang legal team. Malamang hindi dadalo yan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Flood control sa Ilocos, sabi na palpak. Dinayo ni Madarahug ang Ilocos para ipakita sa ating mga Pilipino, bira sila ng bira sa mga taga Davao, sa proyekto sa Davao na wala sila makuwang mga anomalya. Eto sa Ilocos napakadami. Di ba? Ngayon, ang problema, si Madarahug ngayon ang binabakbakan nito ni Boy Paos. Kasi pahiya Wag daw pangunahan. Makikita mo naman, puro palpak. Ilang barangay, ilang munisipyo, ang hindi mga tapos sa proyekto. 150 allocable. Diyos mio, nagpakasasakay sa bilyones, trilyones. Ang bayan nyo, palpak! Ano pa ang mga balita ngayong umaga? Hindi kami sasali sa isang circus at di patas na impeachment. Kaya na sinasabi natin. Diba? Tariela, mukhang nagpapasikla ba, no? Tariela, hindi umano kinonsulta ang DFA sa mga pahayag kontra China. Bakit ba kasi pinapalaki ang issue sa China? Wala namang issue ang China at saka Pilipinas. Ito si Tariela talaga, Oo. Tatakbo ka ba? Hindi ka aabante. Kung nagpapasikat ka, mama! Kung nagpapasikat ka, tigil-tigilan mo na ngayon pa lang. Hindi kami makikipag-away sa China. Kung gusto nyo, kayo dun. Huwag nyo kaming idamay. Masyado kayong masilip. Ang tatapang nyo. Sabi nga ni Senador Robin, kayong mga barangay Tano tagapagbantay dyan, kung talagang matapang kayo, bumili kayo ng bagong barko, makipagbombahan kayo ng tubig. Diba? People impeachment, mainit na tilakay ni Atty. Respicio. Wow! Siyari kayo kay Atty. Respicio. Sigurado. PBBM hindi pa rin nakadalo. Bakit? Baka sinugod na naman. Bakit? Napagdalo ni PBBM sa impeachment hearing depende sa kanyang legal team. Hindi nga makadalo sa mga kung ano-ano Dadalo pa sa impeachment. Nako po, Diyos mio marimar. May nagsabi, okay ka ba? Baka hindi na, mag-resign na. Tumabog ang galit ng mga BBM vloggers at kilalang anti-Duterte content creator matapos magtungo sa Ilocos Norte ang isang vlogger at maglabas ng sunod-sunod na ebidensya ng mga proyektong hindi pa nagagawa, hindi natapos, at tuluyang iniwan. Sa halip na magpasalamat sa pagbubunyag, siya pa ang binansagang naninira. Paratang nila, sinisira raw nito si BBM. Ngunit ang tanong ng taong bayan, ano ba talaga ang sinisira kung ang ipinapakita ay lehitimong larawan, video, tarpaulin, at live na kuha mula mismo sa lugar kamakailan lamang? Walang sinisira. Ito naman sirang-siraan naman talaga sila. Walang magandang proyektong napakita. Anong sasabihin ni Madarahug? Alangan ng pekein niya kung ano yung nakikita niya. Wala naman talaga palpak Ano sa palagay mo? Ikaw ba naman taga Ilocos ka, matutuwa ka sa ganyan? Alam niyo maganda ang Ilocos. Pero kung ganito ipapakita sa taong bayan, dapat ginawa niyo na lang, yung pera, yung budget, inayos niyo para maging maganda ang Ilocos. Kaso wala na
Oo, nasiraan na kayo ng kaperahan. Gusto nyo laging busog sa pera. Ngayon, nababack to you kayo ngayon. Dinayo kayo. Dinayo kayo ngayon ng isang vlogger. Para may pakita lang sa taong bayan, napalpak talaga kayo. Diba? Dito lumalabas ang nakakabinging katahimikan at bulag na pagtatanggol ng ilang loyalista. Kahit malinaw na ebidensya na ang nakikita, pilit pa rin nilang ipinagtatanggol ang mali. Nakalimutan yata nila na ang pondong ginamit sa mga proyektong ito ay galing sa buwis ng mga Pilipino. Kung may dapat ikagalit, iyon ay ang korupsyon sa Ilocos Norte, hindi ang taong naglakas loob na maglantad nito. Ayon sa vlogger na si Jesus Busi Duque, hindi na mabilang ang kanyang nadokumentong mga tulay na hindi tinapos, may ilan pang tila tuluyang inabandona. May mga flood control project na sirang-sira na kahit hindi pa ganap na nagagamit. May mga kalsadang kaduda-duda ang presyo ngunit ang kalidad ay bagsak. Lahat ng ito ay malinaw na naitala sa kanyang mga video habang iniikot niya ang iba't ibang bahagi ng Ilocos Norte. Nanawagan si Jesus Busi Duque kay DPWH Secretary Vince Dizon na huwag iwasan ang Ilocos Norte. Ayon sa vlogger, bakit tila hindi mapuntahan ng Independent Commission for Infrastructure ang lugar at bakit mas inuuna pa umano ang Davao sa mga investigasyon? Panawagan niya, harapin ang Ilocos Norte at tingnan mismo ang kalagayan ng mga proyektong matagal nang iniinda ng mga residente. Hindi rin pinalampas ng vlogger ang panawagan kay Representative Sandro Marcos na siyang may sakop sa mga lugar na nasa mga video. Hinamon niya ang mambabatas na samahan si Secretary Vince Dizon upang personal na masaksihan ang aktwal na kondisyon ng mga tulay, kalsada, at flood control na matagal ng reklamo ng mamamayan. Kita nyo, kung hindi ito ipapakita sa taong bayan, puros kasinungalingan si Boy Paus. Puros kasinungalingan. Maganda raw, wala raw problema ang Ilocos. Kaya inuuna nila ang Davao dahil nakitaan daw nila ng problema ang Davao. Saan banda? Ngayon ito, pinaikot-ikot ni Mr. Madarahug ang Ilocos. Inikot niya. Puro palpak. Diyos mio, Marimar. Saan ka makakita? Oo, hindi pa natatapos. Ubus na ang kwarta. Diba? Katapos sasabihin nyo, pinapangunahan kayo. Wow naman! Oo, Boy Paos. Palpak ka na naman. Hindi ka naman mananalo. Natalo ka pa ngayon. Huwag ka na mangarap tumakbo dahil hindi ka biboboto. Kasi ito ata nangangarap ata maging vice o senador. Diyos ko, Marimar naman. Luminyada ka pa sa maling mga grupo. Kung kay BP Sara, Tatay Digong hindi ka umalis, hindi sana okay. Kaso nga lang wala. Ikaw ang sumira sa pangalan mo. Hindi kami sasali sa circus. Yan ang isang, mensahe na abogado niyo, Attorney Manny Luna, former PACC Commissioner. Tingnan nga natin to. Insulto sa taong bayan at isang paglabag sa konstitusyon ang hindi pagtanggap ng House of Representatives, Office of the Secretary General noong Thursday, January 22, 2026, ang aming third impeachment complaint. So hindi kami sasali sa isang circus, sa isang charade na alam namin sa simula pa lang ay hindi na fair. Kasi kung hindi nila ginawa yan sa amin, sana naniniwala kami sa proseso ng impeachment at fairness nito sa House of Representatives. Ministerial yung duty ng Office of the Secretary General. Hindi po sila ang magja-judge ng merito ng complaint, kundi ang House of Representatives through the Committee on Justice. Kaya nga, mali yung ginawa nila. Dapat tinanggap nila eh. Tama. So, that's the problem now with them. And the ball is in their hands. Kakasuhan namin sila. Yun ang totoo. Yun. We will not take this sitting down. We will be filing the cases against them. And we will do that in the name of the people of the Philippines and in accordance with law. Tama. Tama lang kasuhan yan. Kasi hindi nila Marami nga ang pinayagan. Una sa lahat, yung impeachment complaint po muna ng grupo po ninyo. Ano na po ang update po nito para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan?
Well, ganito ang nangyari, no? Alam naman natin, noong January 22, pumunta kami sa House para mag-file. Handa na kami lahat, together with the endorser who was already in the House of Representatives. Ang naging problema, ayaw tanggapin or hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives yung aming third impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. So, after that, nag-press con ho kami, tinuliksa namin si Secretary General Cheloy Garapil at ang kanyang deputy or executive director dahil nga sa ginawa nila. And then nag-meeting kami during the weekend and we decided dahil meron kaming mga narinig na mga balita at there were indications na pressure yung aming mga endorsers. Tinakot, they were told na may mga consequences kung i-endorse nila ang aming complaint. So, nagkaroon kami ng consensus ng mga complainants which I will name, Attorney Manuelito Luna, Attorney Ferdinand Topacio, Michael Defensor, Jacinto Paras, Cathy Binag, Harold Respicio, at Virgilio Garcia. So napagkasunduan namin at ng aming buong grupo at supporters na hindi na kami babalik noong Lunes para i-refile. Kasi para sa amin, isang malaking insulto sa taong bayan at isang paglabag sa konstitusyon ang hindi pagtanggap ng House of Representatives, Office of the Secretary General noong Thursday, January 22, 2026, ang aming third impeachment complaint. So hindi kami sasali sa isang circus, sa isang charade, na alam namin sa simula pa lang ay hindi na fair. Kasi kung hindi nila ginawa yan sa amin, sana naniniwala kami sa proseso ng impeachment at fairness nito sa House of Representatives. So ang ginawa ko at ng grupo namin, prinisenta na namin yung aming kaso sa taong bayan na diretso. So after that event, masama ang loob namin at ng taong bayan dahil sa ginawa sa atin ng House of Representatives. Kaya ngayon, hindi na nila kami ma-blame, Admar and Jade. Kung sa diretso na sa taong bayan, ang aming pagpresenta ng aming impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. kasama na ang mga ebidensya sa impeachment. Yan po ang update dyan. At meron kaming statement na nilabas sa media kahapon. And I think natanggap din ninyo on that line, no, na kami ay hindi nasasali sa isang proseso na hindi na panipaniwala. Opo. Attorney. Yan po. Opo. Yung nabanggit po ninyong hindi pagtanggap ng Secretary General at naalala ko po doon sa press conference po ninyo, itutuloy ho ba ninyo yung pagsasampa ng reklamo laban po sa Secretary General? Tuloy nyo. Yes. Yan po ang isang development, no? Inahanda na po namin, the Attorney Topacio, yung complaint. Kasi ang other consensus ng grupo ay sampahan ng kaso si Secretary Cheloy Garapil at ang ibang opisyal ng Office of the Secretary General. Kasi ang paglabag nila ay hindi ordinaryo. Isang paglabag yon sa ating konstitusyon. And there were acts that were considered either grave or criminal and administrative, like grave misconduct. So nakikita namin ang anti-graft law under Section 3E as having caused undue injury to our group as citizens of the Philippines, yung hindi pagtanggap ng aming complaint. So tinatapos pa namin ang complaint, but I would like to announce to the whole nation, to the Filipino people, na while hindi na kami sasali sa House sa impeachment at dumiretso na nga kami sa taong bayan sa pagpresenta ng aming kaso sa impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr., ang kaso laban kay Secretary General Garapil at ibang opisyal ng House of Representatives ay
ginagawa na namin at anytime we will file cases against them. Good. Para madala naman niya si Garapil dahil kung hindi siya nag-alis-alis dyan at na-file yung unang o yung pangatlong impeachment noong January 22, kung hindi tayo nagkakamali, di sana okay sa all right. Tuloy. No? Kaso wala eh. Umattend daw sa Taiwan ng may kinuwang award. Alamin natin sa susunod kung Tarela hindi umano kinonsulta. Naku, ito na matindi na ito. Si Tarela na pinag-uusapan ngayon mukhang natatakpan yung issue ni Balulong Alam po ninyo, nakausap ko ang Yan. Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyan ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Yan, Galing talaga mag-kuweta eh. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito'y halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Tama. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginoong Tariela ang pinaka-spokesperson ng ating bansa, kung pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President, DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council, at saka yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Wala, sabi nga ni Senador Robin Hood di ba? Yan ay para mga barangay tanod. Para mga barangay tanod lang Kasi meron ng meron ng Navy. So yung Navy pang malawakan sila mga lang. Yun na sabi sa video. Kaya naku po. Kung siya ay hindi nakipag-coordinate sa DFA, problemang malaki yan. Malaking nakakaladkad na ngayon ng usapin ng China at yung mga senador nagbabakbakan na ngayon sila Meron pang meron pang persona ng grata. Naku. Problema ito. Binigay mo, bossing, mo, manager. Dapat hinay-hinay lang. Kung ang issue nyo, ikaw may issue sa China, kami mga Pilipino wala.
Oo. Kung ikaw ay naaasar na, at dahil binobomba ka ng tubig, bumili ka ng barko, makipagbombahan ka din. Oh. Sabihin mo sa boss mo, bumili kayo ng magagandang barko. Marami silang mali-malitang basura nasa kanila. Yun ang ipambili nyo, makipagbombahan kayo ng tubig. Pagdalo ni Bonget, impeachment hearing, depende sa kanya. Bakit? Hindi dadalo sa event ng palasyo, may balita nga. Ano ba yung Kuya Goods? Baka naman daw wow, 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 wow. Baka naman Mel, daw. ano na ba ang update sa kalusugan ng Pangulo? Nako po, yan na. Yes, Ella, sa update ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, recovering na si Pangulong Ferdinand Marcos Recovering Jr. na mula raw. sa sakit na diverticulitis. Dagdag ng kalihim, patuloy na nakatutok ang Pangulo sa kanyang mahalagang tungkulin. Ngunit Diba, nagsalita yung under, okay na raw. At dadalo na raw sa mga event-event. Hanggang ngayon, wala pa pala, hindi pala dumadalo. Tapos ngayon balita, recovering. Agoy. Baka nung puwet dumuto. Baka bumubulwak na ng agoy. Ano kaya yun? ngayon anya ang Executive Secretary at iba pang cabinet members ang magre-representa sa Pangulo sa ilang engagements. Kanina, si ES Ralph Recto ang umarap sa paggagawad ng 2025 Gawad Lingkod Bayani sa Palasyo. Sa ambush interview, matapos ang event, sinabi ni ES Recto na sa loob ng isang linggo, maaaring fully recovered na ang Pangulo. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. Talaga? Sayang, hindi pa natuloy. Sayang. Parehas pala kayo. Parang, yung balita, oo. Totoo ba yung balita? I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. Ha? Masakit pala yun. Baka hindi kaya ng isa. Kala namin nag-aantay sila ng update. May update ba kayo? Gusto ng tao bayan yung update, yung makatotohanan. Kasi yung nasa gilid mo parang nginingitaan ka lang, sabi magaling to sa actingan. Sinungaling to. And I had downtime of a week for each episode at that time. So now I'm fully recovered, and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Talaga? Baka mamaya hindi umatin sa February 2 hanggang 4. Kunyari, may sakit ka at sinugod. Nanginginig na ata sa takot sa impeachment. Oy! Malapit na. Universe na ang kumikilos. Baka magkatotoo yung sinasabi ng isang manghuhula. Babae ang susunod na presidente at hindi matatapos ang termino. Agoy, nakakaasar na ito. Taong bayan naghihintay na ng resulta. Ano kaya? Matatapos o hindi? Ikaw nanonood sa akin. Ano sa palagay mo? Matatapos ba ni Bungit ang kanyang termino? I-type nyo sa comment section para mas maganda at magkaintindihan tayo. Ay pa sa Executive Secretary, pinayuhan siya ng doktor na kaunting pahinga. Sa kabilaan niya nito, may ilang public engagement pa rin si PBBM sa loob ng palasyo. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Nel, para sa kaalaman ng lahat, ano ba yung sakit na tinatawag na diverticulitis? Yan yung paliwanag nyo. Isang kondisyon sa bituka at ayon sa palasyo. Pangkaraniwan itong nararanasan ng mga nagkakaedad na dahil dun sa minsan kakulangan ng fiber. Pangunahing sintomas nito yung pananakit ng tiyan nila. Sa bituka, delikado yan. Delikado. Delikado yan. Basta usapin bituka. Wag niyong baliwalain yan. Kasi merong mga kumakalat yan, mabilis kumalat yan, lalo na. Sabi nung iba, pag bituka raw, sakit daw ng mayayaman yan, yung sakim-sapi. Yung mga mayayaman, yan daw yung target noon. Kakatakot daw yung ganyan sakit, sabi ni Aling Ledesma. Kaya totoo kaya na pagdalo ni Bonget sa impeachment hearing, depende sa kanyang legal team.
malamang hindi dadalo yan. Kasi meron silang immunity. Meron silang sinasabing o kahit ayaw nila, ayaw nila. Kahit gusto ng iba, ayaw nila, pwede. Oo, meron imparliamentary silang sinasabi. Galingan nyo ng gusto, dahil yung sakit, hindi ho biro yan. Tingnan po natin, tingnan po na Ayan na naman ang siya, trabaho po muna ng House of Representatives kung patungkol po sa sufficiency in form and substance na nasabing mga complaints or rather impeachment complaints at hintayin lamang po natin kung magkakaroon at magbibigay po sila ng impetasyon sa ating Pangulo. So if ever formally invited and if you see that it actually meets the standards and formally invited, will the President personally respond or participate in any way? Depende po yan sa magiging legal team po ng Pangulo kapag kinakailangan na po. Depende pala. Diyos mio, Marimar, ano ba yun? Wag ganon. Kailangan magdepende pa raw. Hindi yan pwede. Kung umaten kayo, umaten. Kung ayaw nyo, di wag nyo. Ganun lang yun. Kaso nga lang, listado na kayo, hindi na kayo aabante. Kasi tinataguan nyo ang taong bayan. So eto, mag-usap tayo tungkol dito. Attorney Respicio, may banat na. Sino babanatan niya? Para mapanagot natin ang ating presidente na si Yan. BBM. Yan. Wala na pong ibang paraan para mapanagot siya. Hindi mo siya pwedeng kasuhan sa ombudsman. Hindi mo siya pwedeng kasuhan sa piskal, sa DOJ. Ang ibinibigay lamang ng konstitusyon na paraan para mapanagot ang isang leader ng bansa ay through impeachment. Kaya yun ang ginawa namin paraan noong Huwebes para siya ay mapanagot dahil siya ang ulo na nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Tanong lang naman ngayon, gusto ba natin siyang managot? Tanggap ba natin na magpatuloy ang pagnanakaw sa ating bansa? Kung hindi natin tanggap na magpatuloy ang kanilang ginagawang kakorupsyonan, walang ibang mas magandang panahon kundi ngayon at ang tanging paraan na lamang na yan ay impeachment. Umaga po sa ating mga vloggers, vloggers, sa mga nanonood po ngayon dito sa Kapihan sa PDP. At privilege po ang aming partido, no, to have as our resource speaker and of course our guest na hindi na kailangan dagdagan pa ang kanyang pagpapakilala kasi yung marami. Hit ba yun? Hitik, no? Ng pagpapapuri dahil sa kanyang katapatan. Simula pa po nung nakaraang taon dahil sa ating eleksyon. Napakatapang na bata at millennial. Kasama po, maihahanay mo sa mga kabataan ngayon na hindi takot ilabas ang kanilang boses dahil gusto nila lumabas ang katotohanan. Walang iba pa kundi si Attorney Harold Respicio. Magandang umaga sa inyong lahat at maganda sa pag-invite sa akin dito sa Kapihan. Napakasarap ng kape. Sabi ni Madam Penny kanina, i-grill daw ako ni Attorney Yvette. Grill talaga! Yeah, don't worry, Attorney Yvette. I'm well-oiled. So hindi ako masusulog na yung araw na ito. There will be no grilling, no? There will be no grilling, kundi exchange of ideas, magbibigay ng mga questions kasi po ang pakayo talaga ng Kapihan ay explain sa publiko ano ba ang mga nasa likod ng mga current issues, lalong-lalo na sa usapin ng legal. And to start off, of course, is the hot topic of the non-acceptance by the Secretary of the House of Representatives of the supposed third impeachment complaint filed by the group of Attorney Mike Defensor, Attorney Topacio, Attorney Harold Respicio, Ms. Katie Binag, and some other complainants na nagsama-sama po to file this third complaint. And it would be interesting to note from Attorney Harold, ano po ba yung mga procedures, ano po ba yung mga legal implications
pagdating po dito sa nangyari sa third impeachment complaint. So, without further ado, ang gusto ko po muna maitanong kay Attorney Harold, ano po pa muna itong impeachment proceedings at bakit ito importante? Importante ito dahil ito lang ang tanging paraan para mapanagot natin ang ating presidente na si BBM. Wala na pong ibang paraan para mapanagot siya. Hindi mo siya pwedeng kasuhan sa ombudsman, hindi mo siya pwedeng kasuhan sa piskal, sa DOJ. Ang ibinibigay lamang ng konstitusyon na paraan para mapanagot ang isang leader ng bansa ay through impeachment. Kaya yun ang ginawa namin paraan noong Huwebes para siya ay mapanagot dahil siya ang ulo na nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kaso nga lang, hindi nila pinatuloy yung impeachment, halata na ayaw nilang panagutin ang ating presidente. Kung ngayon pa nga lang, hindi nila pinagbibigyan na pamanagot ang ating presidente o marinig ng taong bayan ang kanyang accountability. Meron ba silang kinakatakot? Exactly, no? And ano po ba ang nakapaloob sa ating batas? At anong klaseng batas ang nagsasabi na dapat sa pamamamaraan lamang ng impeachment pwedeng ipadaan para isang pinuno ng bansang Pilipinas ay matanggal sa pwesto? Hindi lamang batas, kundi ang saligang batas. Ang presidente para mapanagot ang tanging paraan lamang ay impeachment. After niya maging president, pwede na natin siyang kasuhan left and right. Pero habang siya ay nakaupo, dapat natin siyang kasuhan ng impeachment. Ang tanong lang naman ngayon, gusto ba natin siyang managot? Gusto. Gustong-gusto. Kaya kami, naghihintay lang kami sa mga kilos nyo. Kaya dapat, kung hindi man pumasok yung pangatlong impeachment, ay sana, dito na lang, pagkatapos ng termino, tadtadan nyo ng kaso. Para makabawi-bawi naman si Tatay Digong at si BP Sara. Pero, syempre, kung umabot sa video natin ito, huwag mo kakalimutan, like, share, subscribe, at abangan natin yung mga latest na issue at reaksyon ng bayan. Bye-bye!